Ipaalala lang po natin, yung paglantad po ng ex-Marines, meron pong affidavit, meron pong notaryo. Hindi po pwedeng sabihin ninyo na ito ay hindi totoo. Hindi po pwedeng sabihin ninyo na fake news. Kasi nagnotaryo po sila, yan po ay ebidensya. Affidavit at notaryo. So lahat po na nagsasabi na fake news yung 18, wala na pong paggalang sa ating sa ating batas dito sa Pilipinas. Ipinagpapalagay mo pag ikaw pumirma diyan na totoo yan. Unless na ma-prove nito nila Erwin Tulfo na hindi totoo. Paano nila mapoprove? Ayaw naman nilang imbestigahan. Okay. Ayon po kay Tulfo, bakit niya ayaw imbestigahan? Tandaan nyo malaki po ang papel ni Erwin Tulfo sa Blue Ribbon. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa po siya napapalitan bilang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Blue Ribbon kayo eh. Kaya dapat kayo talaga yung nangunguna dyan. Pero basahin muna natin yung mga sinabi ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, di ko napapatulan yan dahil wala namang katotohanan yan. Lahat ng nilista doon ay pinapasinungalingan ang kanilang sinasabi. Mali-mali po. Okay. Hindi nyo po pwedeng pag sinabi nyo lang na hindi totoo yan, hindi na totoo. Di po ba? May affidavit sila eh. Una po, ang tao naniniwala rito sa 18 ex-soldiers na to. Marami pong naniniwala. Katungkulan nyo po bilang halal. No? Pag may naglalantad na ganyan, katungkulan nyo po na malaman ng taong bayan yung katotohanan. It's either pabulaanan nyo sila. Hindi nyo po pwede, iniba nyo lang yung salita eh. Para rin kayong si Anticler eh. Fake news lang ang sinabi ni Anticler. Kayo naman ang sinabi nyo, mali-mali po. Bakit daw mali? Kasi lahat daw na nilista nila, pinasinungalingan. Eto lang po, yung sinasabi nyong harap-harapan na fake news, pero okay lang sa inyo na magpatuloy sila sa pagpe-fake news nila? Ang taas po ng tungkulin nyo eh. Senador kayo eh. Nag-affidavit po sila. Ibig sabihin, totoo po yung sinasabi nila. Pinatotohanan nila yung sinasabi nila. Hindi nyo po pwedeng i-ignore yun. Hindi nyo pwedeng sabing mali-mali. Naka-affidavit. Di ko napapatulan yan dahil wala namang katotohanan. Mas lalo nga dapat yung patulan para maitama ninyo. Okay. Ano pa ang kanyang katwiran? Problema kasi magiging parang sarsuela na naman yan. Telenovela. The Senate can only investigate in aid of legislation. We are still talking about accountability. Ang problema, nauubos ang oras sa pag-imbestiga. Ngayon lang po ako nakaranig ng mga senador na ganito po mag-isip. Nauubos daw yung oras sa pag-imbestiga. Ano po ba gusto nyong gawin nyo sa Senado? Wala kayong gawin? Trabaho nyo nga mag-imbestiga eh. Tuloy natin yung mga sinasabi niya. Tama naman na we have to be accountable. Correct, alam mo pala eh. Alam mo naman pala na dapat may managot eh. Pero anong ginagawa ng ombudsman? Andyan naman yan pati DOJ. Ombudsman at DOJ, wala na po sa eksena yung ICI ngayon. So, pinangatawanan nyo na po na ang ICI ay palabas lang po ni Pangulong Marcos. Hindi nyo na nababanggit eh. Sabi ni Tulfo, tama na we have to be accountable.
Pero ano ang ginagawa ng ombudsman? Andyan naman yan, pati DOJ. Ako ay tiwala naman kay Ombudsman Remulla. Why don't we leave it like that? Hayaan natin sa kamay ng ombudsman siya na magkaso. Hayaan na lang daw kay ombudsman. Okay. Kaya hindi raw siya papayag na mag-imbestiga. Tandaan po ninyo Blue Ribbon Committee Vice Chairman. Si Ping Lacson, wala rin pong malinaw. Ang gusto ni Ping Lacson, iimbestigahan niya muna tong mga ex-marines. Ano po ibig sabihin nun? Hahanapan niya muna ng mga ikasisira. Okay. Sa biglang tingin, tama naman. May tiwala sila lahat kay Ombudsman Remulla. Sa biglang tingin, mag-aaksaya lang sila ng panahon. Imbestiga ng imbestiga. Ganun din naman. Ang babagsakan niyan, ombudsman din. Bakit hindi na lang ombudsman? Okay. Bakit po kaya? Bakit po kaya? Kasi po hinalal kayo na senador. Bakit po kaya? Kasi tinanggap mo yung pagiging vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit po nyo kinakailangan mag-imbestiga? Kasi Blue Ribbon Committee kayo. At vice chairman ka. Badong, bakit nga? Di, alamin natin, ano po ba ang primary task o ano po ang pangunahing tungkulin ng Blue Ribbon Committee sa Philippine Senate? Ano po ang kanyang pangunahing tungkulin? Basahin po natin The primary task of Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, popularly known as the Blue Ribbon Committee. Teka ulitin natin yung tunay na pangalan kasi palayaw lang yung Blue Ribbon Ano yung primary task? Sa pangalan pa lang, alam nyo na kung ano po ang primary task niya. Ang pangalan po niya, Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Sige, tuloy natin. The primary task of Blue Ribbon Committee is to investigate alleged wrongdoings, corruption, and mismanagement by the government and its officials. Ano daw? Ano daw yung pangunahing tungkulin ng Blue Ribbon? To investigate alleged wrongdoings. Mag-imbestiga ng mga maling ginawa. Corruption. Mag-imbestiga ng corruption. Mag-imbestiga ng mismanagement ng mga gobyerno. Wala, ang pangunahin nyo pong tungkulin ay mag-imbestiga. Paulit-ulit ako rito Hindi nyo, is either hindi mo nauunawaan ang yung trabaho, ikaw ang mali-mali. Lumalapit sa inyo, sabi ng 18, imbestigahan nyo kami. Meron kaming mga binulgar. May affidavit kami. Kami ang nagdi-deliver ng pera. Corruption to the highest level. Tapos ang isasagot mo, ayaw mo mag-imbestiga dahil mali-mali yung sinasabi nila. Yun nga trabaho. Yun nga trabaho mo Hindi sila mag-imbestiga. Parang ganito po yan. Pag teacher po kayo, pwede nyo ba sabihin sa principal? Principal, Mr. Principal, ayoko po magturo kasi malilikot ang bata, makukulit. Hindi po ako magtuturo. Pwede niya ba sabihin yun? Yun yung trabaho niya? Hindi raw siya, papasok siya sa eskwelahan pero hindi siya magtuturo. Hinire ka para magturo Ganon din ikaw, Erwin Tulfo. Hindi mo po pwedeng sabihin na ayoko mag-imbestiga. Paubaya na lang yan sa mga ombudsman. Tama po yun.
Trabaho po ng ombudsman yan. Pero hindi nyo po siya sakop eh. Hindi nyo po siya pwedeng utusan eh. Tama po yan, trabaho po ng DOJ, pero hindi nyo siya kasakop. Hindi nyo siya pwedeng utusan. Separate kayo eh. Para mo sinabi sa Comelec, huwag kayong makialam sa eleksyon. Eh yun ang trabaho nila eh. So basically, hindi mo alam ang trabaho mo, Erwin Tulfo. Yan ang katotohanan. Kung hindi kayo mag-iimbestiga sa korupsyon, sino mag-iimbestiga? Hindi po pwede. Hindi po pwede sila. Hindi nyo po pwedeng ikatwiran na ayaw nyo lang. Hindi nyo po pwedeng, kinakailangan nyo po mag-imbestiga dahil yan po ang trabaho ninyo. Secondary lang po yung trabaho ng ibang committee na ano ng batas. Yung primary task ninyo, kayo lang po ang tanging committee na ang inaasahan sa inyo mag-imbestiga na mag-imbestiga. Wala po kayong pwedeng ikatwiran dun. Kahit na anong katwiran nyo, iba na lang itatrabahuin nyo, umalis kayo dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi yan yung trabaho ng Blue Ribbon Committee. Mag-imbestiga ng mga korap. Swerte nyo nga eh. Alam ng lahat ng tao, in-announce pa ni BBM last year sa kanyang SONA, in-announce niya pa na mahiya naman kayo. Hindi nga po pwedeng manahimik. Pag nanahimik po yung Blue Ribbon Committee, hindi po sila nagtatrabaho. Bakit po natin sila pinasasweldo bilang mga senador kung yung trabaho nila hindi nila gagampanan? Tinututulan nyo yung paggampan ng trabaho. Anong kakatwiran nyo na nariyan na may ombudsman? Dati nang may ombudsman. Tumakbo ka pa ring senador. May ombudsman na. Kinuha mo pa rin yung Blue Ribbon Committee. Oh, tapos ngayon ikakatwiran mo. Ombudsman na lang. Bakit kaano-ano nyo ba yung ombudsman? Iba yung investigasyon nyo, iba yung investigasyon ng ombudsman. Mag-iimbestiga kayo, una, para mapanagot yung mga gumawa ng kasalanan ngayon. Ikalawa, para meron kayong gawin na hindi na maulit ito. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, yung kay Napoles. Ang pagnanakaw po noon, through NGO. Nagbibigay sila ng pera, yung mga senador at congressman, nagbibigay ng pera sa mga NGO through Napoles. Diba? Meron silang pork barrel. Meron silang pantulong sa tao. May pondo sila na pork barrel para pantulong nila sa tao. Ang ginawa ni Napoles doon, sa akin nyo na ibigay yan, ako maghanap ng mga NGO ninyo. O, tanong, napigil ba yun, yung pagnanakaw through NGO? Opo. Kasi nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee. Una nilang rekomendasyon, ipakulong yung mga involved na mga government official. Kaya nakapagpakulong tayo ng 3 senador. Naintindihan nyo? Sino nagpakulong, sino nagrekomenda nun? Blue Ribbon Committee. Sa pamumuno ni TG Ginggona, yung anak ni Ginggona. Oh. Tapos, nagrekomenda rin sila na busisiin ang mga NGO. Kasi, pinanggagalingan niya ng korupsyon. Yung pagtatayo ng mga NGO. Ngayon, wala nang NGO ngayon na kumukuha ng budget sa Pilipinas. O, di ba? Nalutas nila sa pamamagitan ng pag-iimbestiga, nalutas nila yung problema ng pagnanakaw through NGO. Nirekomenda kasi ng Blue Ribbon.
Nag-imbestiga kasi yung Blue Ribbon, nagrekomenda sila ng makukulong, nag-imbestiga yung Blue Ribbon, nagrekomenda sila na busisiin yung mga NGO. Ngayon, wala na pong NGO na pinagmumulan ng pagnanakaw. Epektibo ba yung Blue Ribbon? Opo. Ngayon, ano rekomendasyon nyo? Hindi nga kayo nag-iimbestiga, ano i-rekomenda nyo? Biruin nyo yung i-rekomendasyon nila, imbestigahan ng ombudsman. Puta, kayo nga nag-iimbestiga eh. Ang rekomendasyon namin ay imbestigahan ng ombudsman. Hindi po, ganito po yun eh. Hindi po niya imbestigahan yung sarili niya eh. Di ba? Ipapakita niya po, iimbestigahan niya kung tama yung sinasabi ng 18, tapos kukomprontahin niya pagdating sa kanya. Totoo ba na saan mo ko binigyan? Sino yung nagbigay sa akin? Ang dali pong pasinungalingan, di ba? Yung 18 na yan, kung ako hindi nabigyan at senador ako, tatanungin ko yun, nilagay niyo ako riyan? Saan niyo ako binigyan? Saan niyo dinala yung pera? Sino tumanggap? Anong address? Binigay po namin sa inyo, sa staff ninyo dito po sa Senado. Di panumpain niya yung staff niya. Totoo ba to? Di i-contempt niya, ipakulong niya yung mga nagsisinungaling. Ngayon, ano po ang dating? Tignan nyo po, basahin natin yung mga dating sa kanila. Boss, di mangyayari yan. Alangan namang imbestigahan ni Tulfo sarili niya. Akala nyo makakalusot kayo? Sabi ng mga tao, hindi nga kayo mag-imbestiga kasi hindi alangan namang imbestigahan nyo sarili nyo. Ano pa isa? Ayaw nga nila mag-imbestiga kasi mga dawit sila. Di ba? Akala nyo ba yung konklusyon namin sa sinabi mo na ayaw ko mag-imbestiga dahil mali-mali naman yung sinasabi ng 18, maniniwala kami? Yan ang paniniwalaan namin. Kaya ayaw nyo mag-imbestiga, ayaw nyo dahil alam nyo dawit kayo. Kasalanan ba na? Yan po ang matatandaan sa inyo ng tao pag hindi kayo nag-imbestiga. Yung ombudsman ayaw din mag-imbestiga. Blue Ribbon ayaw din mag-imbestiga. Yung katumbas ng Blue Ribbon sa HOR ayaw din mag-imbestiga. Sino mag-imbestiga? ICI, wala na. Sino mag-imbestiga? Kawawa naman ng Pilipinas. Sabi kayo ng sabi, pag may ebidensya kayo, ilabas nyo. Etong mga to, naglabas ng ebidensya, walang pumapansin. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos din yan. Tsaka sila mapapansin pagka tapos na.